Hi guys. Nag-work ako ngayon and gusto ko lang magtanong sa inyo kung na-experience niyo na yung crab mentality sa trabaho niyo. Kasi as of the moment, hindi ko alam kung bakit pero parang likas na sa mga ibang Pinoy ang pagkakaroon ng crab mentality. So, may mga Pinoy na yun talagang ugali nila. Pagmamarites ba habang nasa trabaho, yun ang number one na dapat niyong iwasan. Bakit? Itong estilo na to ay parang mga alimango na nasa isang lalagyan. So, kapag gumaangat ang isang tao, tinatangka nilang hilain pababa. So, kaya may mga ibang tao na or mga ibang Pinoy na pag nakita nila na ang HR sa isang kumpanya ay Pinoy, ayaw na nilang tumuloy. Or let's say yung mga leader, mga Pinoy, ayaw na nila. Kasi kadalasan, kung sino pa yung mga leader, sila yung mga toxic. Sila yung nag-uumpisa ng pagmamarites na hindi naman dapat. Halimbawa, may ahente sila na hindi nagpa-perform ng maayos, ikukwento nila sa ibang kasama nila. At yung ibang kasama nila, ikukwento nila sa iba, may dagdag bawas na hanggang sa mabalitaan na ng tao. Tapos, madidemotivate na siya, mawawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, mawawalan siya ng tiwala sa capability niya or sa kapasidad niya bilang isang individual, which I find very toxic. So, sana yung pakiusap ko sa mga leader na kagaya ko, maging masaya na lang kayo at magtrabaho ng maayos. Huwag yung chismis ang inuuna nyo at paninira ng mga empleyado ang inaatupag nyo. Okay? Mag-focus kayo dun sa mga bagay na papaano pa kayo makakatulong sa kumpanya nyo at sa trabaho nyo. Hindi yung ichinichismis nyo yung mga buhay ng mga ahente nyo. Kasi kung ganun kayo, hindi kayo dapat tinatawag na leader or boss. Okay? Ngayon, ewan ko sa inyo, pero ako, yun yung mga nai-encounter ko noon hanggang ngayon na hindi matapos-tapos sa mga Pilipino. Hindi ko alam bakit pagka masyadong hitik sa bunga ang isang puno, masyadong tinitira. I don't know with you kung na-experience nyo na yung mga ganong bagay. Pero sana putulin na natin yung mga ganong klaseng bagay. Huwag niyong sisirain ang kapwa niyo. Lalo na kung wala naman itong ginagawang masama sa inyo. Maging mas masaya kayo para sa kanila pag may mga na-achieve sila or natatamasa silang bagay. Kasi it only means na deserve nila yun. Kaya nangyayari sa kanila yun or naibibigay sa kanila yung mga yun. Okay? Sana mas maging malawak ang pangunawa nyo bilang, hindi na bilang isang leader, pero bilang isang individual. Kasi napakahirap magpakasama kaysa sa magpakabuti. Sana yung ilagay nyo rin yung sitwasyon nyo sa kanila para alam nyo kung ano yung feeling na pag-usapan ka. Alam ko na hindi lahat ng tao gugustuhin ka sa lahat ng pagkakataon. Pero mas mabuti pag wala kang natatapakang tao. Okay lang naman na mag-vlog. Okay lang naman na maging content creator ka. Pero yung mga apak ka ng ibang tao, maninira ka ng ibang reputasyon para lang umangat ka, yun ay hindi maganda. Madami akong nakikita, especially dito sa TikTok, na gagawa sila ng sariling content. Titirahin nila yung isang tao para lang umangat sila. Para gumanda yung tingin ng tao sa kanila. Huwag ganon, okay? Dapat nga mas maging masaya ka para dun sa tao. Dapat nga magtulungan kayo. Kung meron kang gustong malaman na ideya, tanong mo. Hindi mo kailangan manira ng tao para lang makakuha ng atensyon. Kasi in the end, pag may ginawa kang consequence, babalik at babalik sa iyo yun. If the intention is good, it will go back to you in a good way.
Vice versa, pag masama, ganun din. So sana, tapusin at putulin na yung pagkakaroon ng crab mentality ng ibang Pinoy. Hindi ko nilalahat ibang Pinoy. So ayun lang, just wanted to share that to you. And kung meron man kayong na-experience na ganun, pwede nyo din i-share, and then I can create a separate post for that or comment para doon. Thank you.